hinihiling ko po na samahan niyo po ako para dumulog sa Panginoon para gabayan tayo sa ating pag-aaral sa linggong ito. So, hallelujah Lord, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na binigay mo sa amin, Panginoon, para pag-aralan muli, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Muli, Panginoon, hinihingi po namin, binibigyan ka po namin ng pasasalamat, Panginoon, sa biyayang buhay na iyong pinagkaloob sa amin, sa bawat isa, Panginoon. Muli, Panginoon, ito ay palatandaan kung saan binibigyan mo kami ng chance na makilala ka muli, Panginoon, at mapalago pa namin yung pagkakakilala namin sa iyo, Panginoon. Kaya sa aming pag-aaral, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, yung banal na dugo ng iyong anak na sa Kristo, na kami, Panginoon, ay pakalinisin, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay pakalukuban, Panginoon, sa ganun, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na mensahe, yung mga lesson, Panginoon, yung mga aral, Panginoon, na nais mong ma-receive namin, Panginoon, ay maunawaan namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa paggabay na iyong ibibigay sa aming pag-aaral, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lamang po ang aming itataas, itatanghal, at bibigyan ng kaluwalhatian, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay ang Matthew chapter 11 to 15. So we will start at 11. So sabi po dito sa verse 2, now when John heard in prison about the deeds of Christ, he sent word by his disciples and said to him, are you the one who is to come, or shall we look for another? And Jesus answered them, go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. Lepers are cleansed, and the deaf hear. And the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. And blessed is the one who is not offended by me. So ito po, nangyari po ito right after nung sinugo ni Lord yung mga, katulad po ng tinuro ni Pastor Ana last week, yung pinaka-last part, di ba po, doon pinangalanan yung 12 apostles. Yung sinugo na po sila, ito po yung next na nangyari. After sila maghiwa-hiwalay, si Jesus Christ, nagkaroon po siya ng sarili niyang lalakbay. So ito po, yung narinig po ni John the Baptist na si Jesus Christ daw ay nasa kalapit na lugar na nagbibigay ng miracles, ayun, sinugo niya yung mga disciples niya. Tapos sinabi niya to, tanungin niyo nga kung siya ba yung hinihintay natin. Oo, meron pa tayong hinihintay na iba. Hindi po ba kayo nagtataka doon? Did John lost his faith kay Jesus Christ? Yung nabasa ko to, nagtanong ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi po ba kilala ni John the Baptist that time si Jesus Christ? Sabi ko, hindi, kilala niya kasi siya yung nag-baptize sa kanya. So, hindi para kay John yun. Para yun doon sa mga disciples niya. Kasi alam ni John na nalalapit na yung oras niya. Mamaya malalaman po natin kung bakit nakakulong si John the Baptist. So yun, nararamdaman po ni John yun. Kaya sinugo niya yung mga disciples niya para makilala ng mga disipulo niya si Jesus Christ first hand. Na kasi yung mga disipulo niya, alam naman po natin si John the Baptist, napaka-powerful na prophet, na mensahero. Maraming naniniwala sa kanya. Even nga yung leader ng pinaka-country nila, natatakot na galawin si John the Baptist kasi maraming naniniwala kay John the Baptist. Kaya yun, maraming naniniwala kay John the Baptist. Kaya yung paniniwala nila, yung faith nila, yung belief nila, parang nakatoon na kay John the Baptist. Eh paano kung nawala si John the Baptist? Eh di parang kakagulo-gulo na rin yung mga disipulo nila ni John the Baptist. In the same way with us po. Pag po tayo nakakatagpo ng leader na napaka-powerful,
nabibless tayo sa mga messages, namumove tayo sa messages. Nararamdaman po natin yung paggalaw ng Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Panginoon. Every time natatayo siya sa harapan, ano po yung pinapakita nito sa atin? Na yung parang paniniwala natin nakatuon na doon sa speaker na yon. Pagka yung speaker na yon ang hindi mag-i-speak, parang yung belief natin, yung parang yung paniniwala natin, yung parang eagerness natin sa pakikinig is parang hindi ganon ka attentive or ganon ka focus. Kasi nakatuon tayo doon sa speaker na yon. So ayaw po ni Lord yung ganon. So pinapakita po dito sa buhay ni John the Baptist, nire-redirect niya po yung attention ng mga disipulo niya kay Jesus Christ. Kung saan siya po yung pinaka-source. Kung yung pinaka-source yung nilalapitan natin, kahit sinong speaker, kahit sinong mensahero yung tatayo sa harapan natin, kung kilala natin yung pinaka-source, which is Jesus Christ, ano tayo, kampante tayo, safe tayo, parang yung pakinig natin ng salita ng Diyos ay nandoon. Komportable tayong makinig ng salita ng Diyos. Sounds familiar po ba? Ganun po yung ginagawa rin sa atin ni Madam Grace. Hindi niya po tinutuon sa kanya yung mga attention natin. Kasi alam niya rin na marami na rin siyang dapat gawin, na marami na rin siyang dapat abutin sa iba't ibang lugar. Kaya yung yung mga task niya dito sa atin sa Kamarin, dinedelegate niya na sa bawat isa sa amin. So, ang gusto ko lang po iparating dito, wag po tayo titingin doon sa pinaka-speaker. Tumingin po tayo kay Lord. Lord, kung ano po yung gusto nyo iparating ngayong linggo, nawa ipaunawa nyo sa amin. Nawa bigyan nyo po kami ng clear understanding about that word. Na kung ano man po yung hidden treasure on that word ay makuha namin ng buong buo. Ayaw po namin yung masasayang. So, ganun po yung doon ko po nire-reconnect yung ginagawa ni John the Baptist doon sa mga disciples niya. So it's a sense of redirection. John let his disciple witness the miracles of Jesus to make them show who Jesus is. John is showing what it is being said that he must decrease and Jesus Christ must increase. Ganun rin po yung tinuturo sa atin. Every time na makakakinig tayo ng salita ng Panginoon, di ba po ang lagi sa atin tinuturo ni Madam Grace, every time na may marireceive tayong mensahe patungkol sa Panginoon or sa salita ng Panginoon, dapat nandun yung practice natin na yung sarili natin nagdi-decrease at si Jesus Christ ay nag-i-increase. Ganun rin po, paano natin siya i-relate sa leadership. Dapat po sa bawat sa great leader, yung leadership natin, dapat dinidecrease natin yun, tapos inaangat natin yung Panginoon. Hindi yung porket maraming na-bless sa atin, maraming nagugustuhan tayo magsalita, inaako na natin yung mga praises, yung upload of men. Dapat hindi po ganun. Dapat si Jesus Christ pa rin yung itataas natin. Hindi yung aakuin natin yung lahat ng papuri. O kasi magaling ako, kaya kayo nakaka-receive ng ganyan. O kasi magaling ako magsalita, kaya kayo nabibless ng ganyan. More on us, but less of Jesus Christ. We should not be practicing that kind of attitude to every leaders na tatayo sa harapan ng bawat isa. So dapat po ang lagi nating itataas ay si Jesus Christ lamang, wala nang iba. So moving forward, sabi sa verse 20, then he began to denounce the cities where most of his mighty works had been done, because they did not repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have been repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment
for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you. So meron po dito mga instances na si Jesus Christ ay nag-perform ng mga miracles niya sa iba't ibang lugar. Pero sadyang doon po natin makita na sadyang may mga tao po talaga or may mga lugar kung saan kahit gaano ka powerful na miracle na yung ginagawa sa kanila, na yung mga patay nabubuhay, yung mga may sakit napapagaling, yung mga bulag nakakita, nakaka-receive ng sight nila, pero hindi pa rin naniniwala sa Panginoon. Ito yung nangyari kay Jesus Christ, yung pumunta siya sa Chorazin, sa Capernaum, sa Sidon at saka sa ah, ayun nga, sa Bethsaida. So yun, yung mga lugar na yun, kahit gaano ka-powerful yung ginawa ni Jesus Christ, wala sa kanyang naniwala. So ano pong gusto iparating natin sa atin dito? In this verse, it shows that there are still people who are hard in their hearts that even how many miracles are being performed right in front of their own eyes, yet they still don't repented and turn away their wrong deeds and start believing God. And Jesus compared them to Tyre, Sodom, and Gomorrah. Malinaw na malinaw po sabi po ni Jesus Christ, mas mabuti pa sa Tyre, sa Sodom, sa Gomorrah, yung judgment na ibibigay sa kanila. Kung sa kanila to pinakita. Kasi sa Tyre, alam naman natin doon yung inutusan si Jonah. Di ba po, bibigyan rin po ng judgment yung mga tao doon. So dahil doon nag-repent yung mga tao doon. So dito sa Bethsaida, sa Chorazin, sa Capernaum, kahit anong gawing miracles ni Jesus Christ, wala sa kanyang naniniwala. Walang buhay na nababago. Ganun pa rin yung way of living nila, ganun pa rin, hindi nagbabago. So sabi ni Lord, during judgment time, mas malala pa yung magiging judgment sa mga lugar na to kaysa sa Sodom, Gomorrah, and Tyre. So in the same way with us, kahit gaano po, pagka tayo po pinapakitaan na po ng Panginoon ng mga miracles, ng mga bagay na hindi natin kayang intindihin pero nangyayari sa buhay natin, kaya hindi natin kaya unawain, hindi natin alam kung bakit sa atin nangyayari yun, bakit tayo po nagpapala ng ganun. Tapos yung buhay natin hindi pa rin po natin nababago. Matakot po tayo kasi pagdating ng oras na kung saan tayo ay i-judge na, baka po yung mga ano natin, yung mga success natin, baka mawala sa atin. Baka yung mga inaasahan natin ay mauwi sa wala. So yun, hanggat inaabot po tayo ng Lord, magpaabot po tayo. Huwag po tayo magkaroon ng pusong bato na matigas na kahit gaanong usap sa atin ng Panginoon, kahit gaanong abot sa atin ng Panginoon, hindi tayo natitinag. Kahit gaanong pagsubok na binibigay sa atin, matigas pa rin tayo. Alam po ba natin kung bakit tayo pinapadala ng pagsubok ng Panginoon? Hindi po yun para pasakitan tayo. Depende po yun kung paano natin i-receive. Kung tayo, nire-receive natin yon in a good way, magkakaroon po tayo ng buhay na masagana, na kalugod-lugod sa Panginoon, at hindi ganon kahirap. Kasi yung hirap naman po sa buhay, hindi po yan mawawala eh. Nandyan po lagi yan. Kasi para po saan yan? Para po tayong mga sangkap sa pagluluto. Yung init, ayun naman yung pagsubok ni Lord.
Kailangan natin yung mga init na yon, yung mga pagsubok na yon, para tayo maluto, para tayo mapakinabangan. Nasa sa atin na po yon kung paano natin iti-take yung mga challenges na dumadating sa buhay natin. So it's up to you kung gusto nyong maging still raw, na hindi ka pakipakinabang, o doon sa luto na dahil sa pagsubok at magiging kapaki-pakinabang sa Panginoon. So iiwan ko po sa inyo yung decision about that. So sa chapter 12 naman po, sa verse 1, at that time, Jesus went to the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat. But when the Pharisees saw it, they said to him, "Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath." He said to them, "Have you not read what David did when he was hungry, and those who were with him? How he entered the house of God and ate the bread of the presence, which it was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priest. Or have you not read in the law how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless? I tell you, something greater than the temple is here. And if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless, for the Son of Man is the Lord of the Sabbath." In this situation, the Pharisees are eyeing to Jesus Christ and his disciples because their name are making some noise in the city. Alam naman po natin, pagka yung mga leader, pag may ibang tao na gumagawa ng ingay doon sa lugar na yon, syempre natatreten sila. Anong gagawin nila? Syempre, babantayan nila yon. Babantayan nila yung bawat kilos, bawat galaw nila, bawat salita na lalabas sa bibig nila at gagamitin nila yon laban sa kanila. So, ito po yung hindi ko maintindihan sa bawat leader or kahit sa bawat isa, kahit sa simpleng pamumuhay lang natin. Na pag nakakarinig tayo, nakakakita tayo ng tao na kapitbahay natin, kaibigan natin na nagiging successful, natitreten tayo. Yung parang binabantayan natin yung kilos nila, parang binabantayan natin yung mga galaw nila. Tapos, pag may nakita tayong something na hindi ka aya-aya, gagamitin natin yon laban sa kanila. Para yung success, yung ingay na ginagawa ng pangalan nila, every time na maririnig natin yung pangalan nila, maapektuhan. At mabalik na naman sa atin yung atensyon ng nakararami. Ba't hindi po tayo magtulungan para maging successful yung bawat isa? Instead na maghilahan tayo pababa, bakit hindi tayo magtulakan pataas? Di ba po mas maganda yung lahat tayo nasa taas kaysa yung may nakikita tayong umaangat na, kasi hilahin naman natin pababa. Sana tayo yung maging leader kung saan tayo yung nauna, naging successful. Sana tayo yung leader na aabot yung nandun sa baba para lahat sila makaranas nung nasa taas. Yung experience nung nasa taas. Yung hindi sila laging nasa baba. Sana ganun po tayong lahat. Hindi yung meron tayong crab mentalism. Nahihilahin natin, gagawin natin lahat na makakaya natin, mahila lang natin yung mga kakilala natin, yung mga tao sa palibot natin, pababa, para hindi lang tayo maungusan. Sana po hindi tayo yung ganong tao. And as a self-ordained juries, ayun nga po yung sinasabi ng mga Pharisees, they are being threatened by this. So they keep on throwing accusation towards Jesus Christ and his disciples act. But Jesus handled it by throwing series of question too.
Nakita po natin kung paano po i-handle ni Jesus Christ yung binato sa kanya ng mga Pharisees. Question siya. Ano yung binato niya? Series of question din. Kung mag-aaral po tayo ng psychology, ito po yung isang way or yung isang magandang way kung paano mo may ibabato sa nagtatanong sa'yo yung question na hindi niya masagot-sagot na gusto ka lang niyang mapahiya. Pag binato ka ng tanong, patuhin mo rin siya ng sunod-sunod na tanong. Kasi doon, makikita niya kung ano yung pinupunto niya. Doon makikita niya kung ano yung gusto niyang ipakita. Kung gusto niya bang makilala ka o gusto niya lang mapahiya ka. So ganun po yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi po siya lumaban. Pero binalikan niya rin ng mga tanong, yung Pharisees. So I think David and his comrade are the bread of the presence in the temple and etc. Jesus Christ made it clear that this shows that the Pharisees' man-made standard for working on the Sabbath is faulty. Therefore, their accusation is empty. Kasi minsan po sa ating mga nakakilala sa Panginoon, yung may mga katayuan na ganun, yung parang mataos na po yung nararating natin sa estado sa buhay. Tapos, marami na po tayong nararating. Napakataas na po ng tingin natin sa sarili natin. One thing na hindi natin nalalaman, yung leadership natin naapektuhan na po nun. Hindi na po nagiging maganda yung leadership natin towards other. Kung nakikilala tayo dati na ganitong klaseng leader, pero doon sa action na ginagawa natin, na pagka merong leader, bagong leader yung nakikilala, bagong leader yung nag-a-arise, natitreten tayo, bumabagsak po yung credibility natin. Kahit hindi ka naman leader, kahit sa simpleng buhay, kung tayo, ina-admire tayo ng mga kapitbahay natin kasi nagiging successful tayo, tapos merong mas nakaangat sa atin, tapos nabago yung attitude natin. So yung ano natin, yung pagkakilala sa atin ng mga kaibigan natin, ng mga kapitbahay natin, mababago din. Ay, ganito pala yung ugali niya. Na pag may nakakaungo sa kanya ng iba, parang hindi niya kayang tanggapin. Parang gusto niya siya lang yung laging nasa center of the discussion. Gusto niya nasa kanya lang lagi yung spotlight. So wag po sana nating maging practice yung ganito. Sana po every time na meron tayong success at meron ring nagkakaroon ng success na iba, i-share natin yung limelight. I-share natin yung spotlight. Wag natin laging pag nawawala sa atin, huhugutin uli natin papunta sa atin. Hayaan po natin mag-arise yung iba. Pag tayo po na-top, for example, sa church, na-top si kapatid na ganito para mag-speak or mag-share sa, for example, sa Bible study. May kapatiran tayo na mahiyain, mahina magsalita, mahina yung loob na magsalita sa harap ng maraming tao. Tapos nabigyan siya ng chance na magsalita at tinake niya yon at nakitaan siya ng potential. Tapos bigla tayong, ay parang mali ata yung nagawa ko. Parang mali ata na tinatap ko si ganitong kapatid kasi may potential pala siya. Baka maging malaking threat siya. Dapat hindi po tayo yung ganong uri ng kasamahan sa isang church. Pag merong natatap or merong na-unlock na gift sa ibang kapatiran natin, dapat tulong-tulong tayong ma-enhance yun. Kasi alam naman po natin, ang mga bagay na ginagawa ng sama-sama ng marami ay magaang tapusin. Kaysa naman na ikaw lang yung gagawa, dapat reminders lang po. Pag ikaw yung gagawa, yung fire mo, kahit gaano pa yan kaigting, darating yung time na mapapagod ka, na mababurn out ka. So wag po natin solohin lahat nung gawain. Kung naniniwala tayo na gifted tayo, oo, given na yan, syempre, ginagamit tayo ni Lord. Pero sana, i-unlock rin po natin yung gift ng bawat isa.
Huwag natin silang hayaang natutulog lang. Huwag natin sila hayaan na unspoken. Dapat hayaan natin silang mag-evolve, mag-grow para sa Panginoon. So yun po yung gustong iparating doon sa chapter 12 verse 1 to 8. So ano po yung additional na lesson doon? Ayun po yung minsan po kasi masyado tayong nagiging legalistic. Di ba po yun sa situation na yun, sabi Sabbath day. Bawal daw pong gumawa ng ibang bagay. So, sinabi nga doon ni Jesus Christ, kung isa sa inyo merong tupa, isang-isa na lang yun. Tapos nahulog, hindi mo ba isasagipin yon dahil Sabbath day? Di ba sasagipin natin yon? God's law means more than avoiding only physical sins. They are also not meant to prevent men from doing good when the situation requires it. Do not be so legalistic. Ito pa nga yung sinabi ni Lord God's law are meant to be followed, but they are also meant to be understood. Oo, may mga law na binigay sa atin sa Panginoon at kailangan natin yung sundin. Pero kailangan rin natin yun unawain. Hindi yung porket ito yung binigay sa atin na law, ito yung binigay sa atin na rule, ayun na yung susundin natin. Hindi natin naaaralin, hindi natin iintindihin. Hindi yung tanggap lang tayo ng tanggap, hindi natin inaaral. Dapat po, every time na makaka-receive tayo, for example, sa salita ng Panginoon, may speaker na ito yung binabang salita. So, tinanggap lang natin. Kung ano yung pagkakaintindi niya, ayun lang yung ayun din yung pagkakaunawa natin. Hindi na po tayo nag-aaral. Alam naman po natin yung salita ng Diyos, napakayaman yan. Maaari ito yung pagkakaunawa ko sa salita na ito. Pero pag binasa mo yan, baka may iba pang meaning yan pagdating sa'yo. So wag po tayong manatili doon sa tanggap lang ng tanggap. Dapat po inaaral rin po natin yung mga salita ng Panginoon, yung mga pangako ng Panginoon na nare-receive natin. So ayun rin po yung isa sa message nung chapter 12. Sabi naman po dito sa verse 24, but when Pharisees heard this, they said, it is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons. Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city of the household divided against itself will not stand. If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? And if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? So then, they will be your judges. But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. Jesus said that if a household is being divided by itself, it will not stand. Meaning if our family is not united, there is no common goal, everyone wants to be the voice, it will collapse. That's the reason why there are a lot of broken family nowadays. Because everyone wants to have the upper authority. Instead of meeting in the middle, in a common ground, no one wants to be understood. No one wants to be under or equal. Instead of finding a solution and come together and agree with it, we always choose to defend our right ourselves. Just like in church. A church will not be destroyed because of the outside force, but from the inside. So if we are being called by the circumstances, yet we did not acknowledge it, maybe it's time for us to take a break, first to prevent the possible greater casualties.
So dito, ang gusto sa ating iparating dito, kasi dito nagpapagaling si Jesus Christ, nagda-drive out siya ng demon possessed, yon pinapagaling niya. So yung nakita ito ng Pharisees, sabi, kaya daw si Jesus Christ nakakapagpaalis ng masasamang espiritu na pinoposes yung tao, kasi daw, yung kapangyarihan na yon galing kay Beelzebub, which is, kung sa atin, si Satan. So, inano sila ni Jesus Christ kung galing kay Satan yung yung authority kung bakit ako nagpapalayas, eh parang sinira niya yung sarili niya. So, ganun rin po sa atin. So, pansin niyo po ba? Kaya po sinabi ni Jesus Christ, kaya po pinapaunawa sa atin, na kapag ang isang pamilya, isang samahan, isang grupo ay walang unity, ito daw ay hindi magtatagal. Punta po tayo doon sa pinaka-smallest part ng ating community, which is yung pamilya. Pansin niyo po ba maraming mga broken family ngayon? Bakit sila nagkakahiwa-hiwalay? Bakit po may mga broken family? Kasi yung bawat isa gusto may pinaglalaban. Hindi sila nagkakaroon ng common ground, ng common goal. Gusto ng bawat isa, meron silang pinapatunayan sa bawat isa. So hindi sila nagtutulungan. Hindi sila nagsasama-sama, hindi sila nagtutulungan makaangat. Pagka merong umaangat, laging nihila katulad ng sinabi natin kanina. So dapat daw po, wag po tayo ganun. Kung kanina, sinasabi ko yun as a community, ngayon po dito as a family. Sa pamilya natin, kung gusto natin umangat or umasenso yung pamilya natin, magkaroon po tayo ng time para magkaunawaan. Wag po tayo magbangayan. Wag po tayo maghilahan. Lahat po tayo magtulungan makaangat. Wag yung isang member natin, ito lang yung kumikilos, yung the rest, hindi. Yung the rest, nakahilata lang. Yung iba nagtatrabaho, yung iba nagpapakasasalang sa bahay. Dapat po lahat tayo nagtutulungan. Para po pag may dumating na pagsubok, yung band natin matibay. Hindi yung isa lang yung nahihirapan, isa lang yung napapatatag. Yung iba, hindi. Di ba alam naman natin, parang sa athlete. Yung atleta, di ba, bago lumaban sa isang competition, nagtitraining. So, yung training natin, ayan yung mga pagsubok na dinadaanan natin, yung mga hardship, yung mga challenges sa buhay natin. Pag na-handle natin yun ng tama, ibig sabihin, na-overcome natin yun, na-unlock yung ano natin, yung leadership potential natin sa buhay natin. So kung tayo, lagi lang nasa bahay, nakahilata, wala po tayong may experience doon sa loob ng bahay. Tandaan natin, lagi sa atin sinasabi, ang laban ay nasa labas, wala sa loob. So ganun po yung pinaparating sa atin. Na pag daw po yung isang samahan ay nasira sa loob, ito ay may hindi pagkakaunawaan sa loob, ito ay magkakawatak-watak. Sana ito po yung iwasan natin. Make a tree good. Dito naman po sa verse 33, make a tree good and its fruit will be good. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speak what the heart is full of. A good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Good trees produce good fruits. So are we. What we say or what we speak about who we are. So be very mindful on words that we are saying, for out of the abundance of the heart, the mouth speak. So dapat daw po maingat tayo sa mga sinasabi natin. For example,
Pag tayo po ay napapalibutan ng mga kaibigan natin, ano po yung lumalabas sa bibig natin? Pag Sunday, ganito po tayo. Pagka Monday to Friday, ito po yung lumalabas sa bibig natin. Pag Sunday po, nakafocus po tayo kay Lord, nasa church po tayo. Pero pag Monday to Friday, ano po yung ginagawa natin? So kung ano po yung tinatanim natin, syempre, ayun po yung lalabas sa atin. Kung paano po natin pinapractice yung all of days natin, ayun rin po ang lalabas sa atin. So be very mindful po doon sa kung sa practices natin para po kung ano po yung pagkakilala sa atin, ayun rin po yung lalabas sa atin. So sa verse 46 naman po, while Jesus was still talking to the crowd, his mother and brother stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, "Your mother and brother are standing outside, wanting to speak to you." He replied to him, "Who is my mother and who are my brothers?" Pointing to these disciples, he said, "Here are my mother and brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Jesus is not showing disrespect to his mother and family. We all know Jesus loved them and honored them. Malalaman po natin yan, yung pinako si Jesus sa krus. Ganun niya kamahal si Mary. Ano yung ginawa niya? Di ba? Di ba yung pinako si Hesus Kristo sa krus? Sino yung nandun? Sino yung nandun sa paanan ng krus? Si Mary, yung si Virgin Mary, tapos yung kapatid niya at saka si John the Beloved. Ngayon, ano sinabi ni Jesus Christ? Di ba hinabili ni Jesus Christ si Mary doon kay John the Beloved? Ayaw niya kasing maiwan si Mary nang walang makakapitan. Ganun niya kamahal. Pero ano nangyari dito? Ba't hindi niya kinilala? Ang gusto lang iparating sa atin dito, Jesus only show how important our spiritual family also. He is showing us or telling us to elevate the relationship of our spiritual family to the same level of honor as our physical family. It is not lower the one. It is rising the other. So alam naman po natin, meron tayong physical family which is yung biological family natin. And then meron din po tayong mga spiritual family which is ito po yung nasa simbahan natin. Paano po ba natin tinatrato yung pamilya natin? Sana po ganun rin po natin itrato yung mga kasamahan natin sa simbahan kasi sila yung spiritual family natin. So ayun po yung gustong iparating sa atin ni Jesus Christ dito. Hindi niya dinidishonor sila Mary that time, yung mga kapatid niya that time, yung naging kapatid niya that time. Pero ang gusto niya lang iparating, iangat rin natin yung paniniwala natin or yung pagtrato natin doon sa mga spiritual family natin. Kung paano natin pinapahalagahan yung physical family natin, ganoon rin po sana natin pinapahalagahan yung spiritual family natin. Kung saan katulong natin, katuwang natin doon sa pagtaguyod or doon sa pag-accomplish ng mga pinapagawa sa atin ni Lord. Kasi tayo-tayo rin po yung magtutulungan eh. Parang sa bahay, tayo-tayo nagtutulungan para may taguyod yung pamilya natin. Sa church, ganoon rin po. Tayo-tayo rin po yung dapat nagtutulungan para mataguyod yung church natin. Hindi po tayo yung nagkakanya-kanya. So dito po, hindi niya binababa yung level or hindi niya binababa yung pagtingin natin sa biological family natin. Kundi inaangat niya lang din in the same level yung spiritual family natin. Sana po nakuha natin tong part na to. So sa chapter 13, sabi po dito, "Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil.
It sprang up quickly because the soil was shallow, but when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no roots. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. So ito po sa chapter 13, sunod-sunod na parables po yung binitawan ni Jesus Christ dito. Ano po yung gusto iparating sa atin dito? Yung mga parables po dito, ito, yung una, parables of the sower. Then next naman na makikita rin natin dyan, yung mustard seed, yung parable of the yeast, yung hidden treasure, yung nakatagpo. Meron po kasi yung dalawang treasure kung mapapansin nyo. Yung isa, nakatagpo ng dalawa po yung treasure na natagpuan dyan eh. Yung isa hinanap niya ng yung parang eager niyang hanapin. Yung hinanap niya talaga. Pero yung isa natagpuan niya lang by accident. Yung parang all of a sudden nakita niya yung treasure na yun. Yung parang hindi niya naman intention na makita yan pero nakita niya. Yung sa pearl. Then meron rin po dyan yung sa ano naman po, yung sa merchant. Ayun yung sa merchant tsaka yung nagbenta ng lupa niya. So una dito sa, alam naman po natin yung parable of the sower. So paano po natin yan i-relate sa buhay natin? So yung salita daw po ng Panginoon para yang isang buto na natapon sa iba't ibang klase ng lugar. So kung tayo daw po, meron daw po mga tao na naka-receive pero parang hindi naman ganoon tinanggap. Kaya dumating yung ibon at tinukayon at kinain yun. So may iba naman po na naka-receive at tinanggap at naniwala pero pagdating ng pagsubok biglang nawala. Ito po yung mga tao, ay ito yung mga seed na napunta sa lugar, sa Rocky Road kung saan walang lupa. Tumubo sila pero pagkarating ng araw, sikat ng araw, namatay kasi wala silang lupa na paglalagyan ng ugat nila. Meron rin naman na tanim doon sa may mga dawagan kung saan lumago, pero yung lumago rin yung thorns, na ano sila, na parang nasukol sila. Parang nagkaroon ng pagsubok, and then yung faith nila hindi ganun ka-strong, na ano sila, parang yung faith nila nawala. Meron rin naman daw po na seed na nalugar sa isang good soil kung saan, ayun po, nagbunga na nagbunga. So sa atin po, paano po natin ito marirelate? Tayo na po yung mag-recognize kung nasaang level tayo ng paniniwala doon sa ano na yun, sa kind of places na nalagyan ng seed. Sana po ang i-aim natin doon sa good soil kung saan tayo ay magbubunga ng 130 or 60. Hindi po tayo doon sa rocky road. So, yun po. And then dito naman po, the kingdom of heaven is like man who sowed good seed in his field. Ito naman po yung nagtanim daw yung isang may-ari ng lugar ay ng isang farm. Nagtanim daw siya ng wheat. Ito po yung sa, but while everyone was living, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the weeds sprouted and the formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servant came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this. He replied, the servant asked him, do you want us to go and pull them up? No, he answered, because when you are pulling the weeds, you may uproot the weed, with them. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. The kingdom of heaven is like a mustard seed. So ayun, yun dun po sa, ano, sa wheat and sa weeds. Alam naman po natin kung ano po yung characteristic ng wheat at saka ng weeds. Although magkamukha sila, pero pagka lumalago po sila or nag-grow po sila,
Yung ano po kasi, yung weight bumababa. Parang yumuyuko sila dahil doon sa bunga nila. While the weeds, dire-diretso lang po siya. Kaya po hindi siya hinayaan na tanggalin yung mga weeds kasi dahil po baka madamay yung weed. Kaya naghintay po sila ng tamang timing kung saan doon nila i-harvest lahat. Kung saan doon nila uunahin tanggalin yung mga weed, then yung weeds. So paano po natin ito i-relate sa buhay natin? So parang sa church po, alam naman po natin sa church po natin, kahit sa church, mayroong mga mixture. So hindi po yun agad-agad na didil. So may due time po si Lord kung paano niya po ididil yon. Huwag po tayo gagawa ng sarili nating hakbang kung paano yon idil. Hayaan po natin si Lord na gumawa ng way niya kung paano yon masosolusyonan. Kasi pag tayo po yung gumawa, expect po natin na hindi magiging maganda yung kalalabasan. Ayun po yung unawain natin. Hayaan po natin si Lord ang kumilos. Wag po tayong mag-i-initiate. Ano lang po yung dapat natin gawin? Lumuhod, dumulog sa Panginoon. Magtanong at maghintay. Ayun lang po yung dapat natin gawin. Wag po natin pangunahan si Lord. Ganun po yung kingdom na pinaparating sa atin ni Lord. Pangalawa, ito po yung sa mustard seed. Alam naman po natin yung kwento na to. Alam niyo po ba, yung mustard seed, maliit lang po siya, di ba? Sabi po dun sinabasa ko, it is not about the shell, it's not about the size, it's about the life inside. Kasi alam naman po natin, yung mustard seed, maliit lang po siya. Yung shell niya hindi ganong katigas, pero pag ito ay nag-grow, yung small things, yung something small na yon and insignificant became big and relevant to others. So ganun po natin dapat tingnan yung pananampalataya ng bawat isa o yung pagkakakilanlan ng bawat isa. Ano po yung gusto ko pairating? Do not judge the book by its cover. Huwag po natin i-judge yung mga kasamahan natin dahil sa pananampalataya nila or kung ano yung estado nila or kung ano yung mga narating nila. Parang mustard seed. Maliit lang yan. Pero pag yan nag-grow, yung irrelevant, yung insignificant, nagiging blessing sa karamihan. Katulad nga po ng sinabi natin kanina, it's not about the shell, it's not about the size, it's about the life inside. Kaya ayun po yung tingnan natin kung ano po yung nasa puso o yung nasa loob o yung buhay na binigay sa atin, na pinagkatiwala sa atin. For example, tayo leader, may pinagkatiwala sa iyo o alagaan mo to. Eh nakita mo, ano siya, wala siyang sinabi sa buhay, hindi siya kilala. Parang wala siyang katalent-talent. Kaya ayaw mo siya alagaan. Pero pinagkatiwala siya sa iyo ni Lord. Ibig sabihin yan, kung pinagkatiwala siya sa iyo ni Lord, ibig sabihin, may nakikita si Lord dyan sa tao na yan na ikaw yung mag-a-unlock sa buhay niya. Na ikaw yung gagamitin ni Lord para ma-unlock yung potential na yon sa tao na yon. Kaya wag natin po huhusgahan yung mga kasamahan natin sa simbahan. Na meron tayong mga kasamahan na tahimik lang sa sulok. May mga kasamahan po tayo na tahimik lang sa sulok, parang walang masabi, parang walang sinasabi, parang walang ambag. Kaya inaano natin siya, ginajudge natin siya. So wag po natin sila husgahan. Malay po natin, yung tao na yan parang mustard seed. Maalagaan lang, ma-nourish lang. Malaking potential yung nasa loob niya. Kaya sa lahat po ng leader, do not sort your uh, followers or yung mga aalagaan nyo. Kung yan pinadala sa'yo, alagaan mo lahat.
Kasi hindi mo naman alam kung sino yung mag-a-arise dyan, or sino yung makikinig sa'yo, or sino yung mga hindi. So dapat kung ano yung attention or yung treatment mo sa isang tao na to, dapat ganun rin yung treatment mo sa isang tao na to. Hindi yung treatment mo dito ay maganda kasi alam mo na may narating na sa buhay, may naiaambag. Tapos dito sa tao na to, sa member mo na to, hindi mo siya masyadong pinapansin kasi parang walang masabi sa buhay, hindi mo na siya pinapansin. So dapat pantay-pantay yung treatment natin. Moving forward, dito naman po sabi po dito, the kingdom of heaven is like yeast. Ito, nakakatakot to. Alam naman po natin yung yeast po, di ba? Maliit lang po siya, pero pag nilagay mo siya sa harina, anong nagagawa niya dun sa harina? Napapaalsa niya. So sabi dun sa nabasa ko, so nakakatakot daw po yung tayo, tinutukoy niya tayo, yung buhay natin. Wag daw po natin tingnan yung sarili natin na ganito lang kaliit. Kasi parang hinahambing niya yung buhay natin sa yeast. Pwede daw tayo makapekto kung saan tayo ilulugar. Pwede daw tayo makapekto in a good way, pwede rin tayo makapekto in a bad way. Pero yung good way na yon at saka bad way na yon, same lang ng amount or same lang nung extend na magagawa natin, maiambag natin. Sana po yung worth ng buhay natin, yung talent natin, gamitin natin sa tama. Huwag po natin gamitin yung buhay natin kung sa mali. So yung po gusto iparating doon sa the kingdom of heaven is like a yeast. So yun, sorry po. So yan po yung gusto iparating sa atin nung sa parable of the yeast. Yung bawat isa sa atin may maiaambag, may madudulot sa bawat isa. Sana gamitin natin to in a good way. Again, the kingdom of heaven is like merchant looking for the fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was filled, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in basket, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gashing of teeth. So, yung kingdom of heaven daw is parang yung sa net, yung parang fisherman. So, ang gagawin nila, itatapon yung net sa dagat, tapos lahat ng uri ng isda ay mahuhuli. Igagather lahat. Tapos pagdating sa shore, doon i-segregate yung mga useful sa mga hindi useful. Yung mga useful chef, yung mga useful, yung mga kapakipakinabang, ayun po yung itatabi. Tapos yung mga hindi kapakipakinabang, ibabalik ay itatapon po. So dapat po sa buhay natin, pagkadating ng time, ang i-aim natin, mapabilang tayo doon sa useful, hindi doon sa not relevant. So yun po, paano po natin ma-achieve yun? Balik po tayo sa word ni God. Doon natin malalaman, doon tayo matututo kung paano tayo magiging useful sa kingdom ni Lord. Kaya hanggat maaga pa, alamin na po natin. Chapter 14, dito po ako nalungkot sa chapter 14 sa ginawa ni Herodias doon kay John the Baptist. Ito po yung sinasabi ko kanina. Even yung leader, si Herod, takot na takot siyang galawin si John the Baptist kasi alam niyang maraming naniniwala kay John the Baptist. Pero ito si Herodias, ginamit yung anak niya para lang mapapatay si John the Baptist. Kasi si John the Baptist, kaya siya nakulong. Sinabihan niya si Herod na bawal yung ginagawa niya na yung
sister-in-law niya ay kinakasama niya, which is si Herodias. Kaya ang ginawa, merong isang pagtitipon, birthday ata na Herod, sumayaw yung anak ni Herodias. Nagalingan si Herod. Siyempre, lasing. Sabi, kahit anong hiningin mo, gagawin ko. Ibibigay ko sa iyo. Dito na po namatay si John the Baptist. Inudyukan ni Herodias, yung anak niya, na hiningin yung ulo ni John the Baptist. At ilagay yun sa platter at ihandog sa kanya, sa harapan niya. So tayo po, pag tayo po nagkakaroon ng reward, ano po yung hihingiin nating reward? Yung reward ba na gusto po natin, ikapapahamak ng iba? O yung reward na pang sarili lang natin? O yung reward na gusto natin na maka, yung makinabang yung bawat isa? Dito po isang godly man yung nawala dahil lang sa selfish ambition, selfish motive. Dahil lang gusto nilang ma-eliminate si John the Baptist, ito po yung ginawa nila. Alam nila na laseng si Herod. Alam din po natin, sinabi rin po sa Bible, na takot si Herod galawin si John the Baptist. Kaya nga hindi niya pinapapatay eh. Kaya pinakulong niya lang. Pero etong si Herodias, ginawa niya, sinamantala niya yung pagkakalaseng ni Herod. Ayun. Eh sinabi na ni Herod eh, hindi niya na mababali yun. Ito rin yung hindi ko maunawaan. Siguro pwede naman yun i-ano ni Herod kung gusto niya, pero natakot lang siguro siya. Na-pressure lang siguro siya kasi marami ring mga bisita. Tayo po, pag napupunta po tayo sa ganong sitwasyon, nagpapadala po ba tayo sa pressure? O paninindigan natin yung sinabi natin? Or babaliin natin para lang may mas makinabang ng mas marami? Sana po tayo, pag ganon, matuto po tayong mag-isip muna. Huwag po tayo basta-basta hingi ng hingi. Most especially sa prayer natin. Baka po may pinagpe-pray tayo na hindi na magkakaroon ng hindi magandang epekto sa mga nakapalibot sa atin. Huwag po sana. Kinorek rin po ako dyan ni Lord. Kasi po meron po kaming experience, meron po kami pinagdadaanan ngayon. Nabanggit ko po yung kay Lord, kikim ko na lang po yun. Pero nanghingi na rin po ako ng sorry kay Lord. Dahil out of that situation, parang napanghihinaan na ako. Sabi ko, Lord, sana hindi na lang nangyari to. Sana, Lord, hindi na lang uli nangyari to. Mas okay nang wala na yung ganito. Okay kami. Hiniling ko na lang kay Lord na ano eh. May hiniling ako kay Lord, pero binawi ko rin. Sabi ko, mali. Mali kung paano namin i-handle. So yun. Doon sa simpleng prayer po natin, pag tayo nape-pressure, pag tayo nahihirapan, ano po yung lumalabas sa prayer natin? Sana po matuto tayo doon sa shinare ko na wag po tayo basta-basta mag-a-utter ng prayer natin out of our circumstances dahil nahihirapan na tayo, hindi na natin kaya i-handle. Eh ba't hindi tayo humingi ng lakas ng loob, ng extension ng pangunawa kay Lord para mas maunawaan natin? Hindi yung parang pinapakat short natin yung situation na nadadaanan natin. So yun po yung gusto ko iparating. Pag tayo po tinanong kung anong gusto nating ma-receive, sana po maging mindful tayo doon sa gusto nating hilingin. So after dito, nalaman po to ni Jesus Christ. Nakarating po to kay Jesus Christ. Dito rin po ako nabilib kay Jesus Christ. Kung gaano po siya ka-sync doon sa pinapagawa sa kanya ng Ama. Yung nalaman to ni Jesus Christ na si John the Baptist daw ay pinatay, na beheaded. Anong ginawa ni Jesus Christ? 'Di ba? May pupuntahan siyang isang lugar. Isolated yung lugar na yon. Alam niyo po ba ang dapat gagawin ni Jesus Christ doon? Sabi po doon sa nabasa ko, dapat magmumurn doon si Jesus Christ. Pero hindi nangyari. Paano? Kasi yung mga tao narinig na pupunta si Jesus Christ sa lugar na ito. Eh paano pupunta doon si Jesus Christ? Through vote. Through vote.
So, sa dagat, sa tubig siya dadaan. Yung mga tao, syempre, gustong-gusto nilang makita or makasama si Jesus Christ, marinig si Jesus Christ, marinig, hindi in a way na makilala pa wala siya. Yung ano niya, yung miracles niya, gusto nilang ma-experience. Yung gusto nilang ma-witness. Although lahat yun, not after Jesus Christ talaga, after lang doon sa blessing, sila sa sobrang wais nila, ang ginawa nila, di ba, si Jesus Christ through water, sila through land. Inunahan nila si Jesus Christ sa lugar na yun. Kung ako kay Jesus Christ, gagawin ko, magmumorn pa rin ako eh. Kasi, importanteng tao yung nawala sa akin eh. Di ba yung pinagbubuntis pa nga lang si John the Baptist, yung pumunta si Mary doon sa kay Elizabeth. Si John the Baptist nasa tiyan pa lang yun. Pero nagbubunyi na si John the Baptist. Yung binalita ni Mary na nagdadalang tao siya through Holy Spirit. Ayun, nagbubunyi na si John the Baptist. Tapos nalaman mo na namatay yung tao. Siyempre yung ano mo nun, yung parang kang namatayan ng kapatid dun. Parang kang namatayan ng kamag-anak. So ganun gusto mag-mourn ni Jesus Christ. Pero hindi niya nagawa. Ano nangyari? Mas pinili niya yung greater things kaysa sa sarili niya. Mas pinili niya yung mga tao kaysa doon sa personal niyang needs. Sana po ganun tayo na pagka meron pong instances na merong para sa atin at para sa iba, sana matutunan rin natin yung i-give up or mas unahin yung mas kapakanan ng nakakarami kaysa sa sarili nating selfish desire. So yun po yung nakita ko doon. Paano po ni Jesus Christ ginawa yun? Doon po natin makikita na si Jesus Christ ay nagpakain ng 5,000 at saka ng 4,000. So dito rin po natin makikita sa chapter 14 na si Jesus Christ walks on water. So dito naman po, ang gusto naman po sa ating iparating dito ng Panginoon, every time po na meron tayong circumstances na pagdaraanan, huwag po tayo magpapatinag. Kasi po ano po nangyari dito? Di ba po si Jesus Christ naglalakad sa tubig? Tapos yung mga ano niya, disipulo niya, nauna na po. So nagsasagwan sila, tapos may bagyo po that time ah. So takot na po sila kasi malakas yung hangin, mataas yung alon, tapos bigla silang makakita ng naglalakad sa tubig. Kami nga lang po share ko lang po sa inyo yung na-experience namin sa Cebu. Sunday rin po yun. Cebu? Basta sa Cordoba. Ayun po. May isa po kasi may isla na pinuntahan. Tapos that day, tatawid na kami ng Cordoba. Kila Nanay Weng. So yun. Yung nabalitaan namin, may bagyo daw na darating ng hapon. So malis kami ng maaga. Hindi na kami nagtagal doon sa isla para hindi kami abutan ng bagyo. Tapos yung nasa ano na kami, yung paalis na kami, hindi namin alam yung bangka na ano namin, sasakyan namin, nagamit pala nung anak nung pinakamay-ari. So may nasira doon na parte na hindi ni-report doon sa tatay niya. So yun nandun na kami, yung naglalayag na kami. Dumating yung bagyo na dapat sa hapon, inagahan din yung pagdating. So yun, first time po namin yung ma-experience. At ito pa po, yung mga kasama ko po, kasi po kami nagtatanungan, marunong ka lumangoy, marunong ka lumangoy. Ako hindi. Tapos yung tinanong ko, marunong ka lumangoy? Hindi rin. May sa tayong life jacket? Wala. So paano tayo neto? So yun. Tapos yung nandun na po kami, naglalayag na po kami. Ayun po, doon ko po na-experience yung alon na napakataas. Kasing taas ng bahay. Yung nandun po kayo sa tuktok, tapos makikita nyo yung ilalim, nako, hindi ko na po ano, hindi ko na po kayang ikwento yung experience. Ayoko na po maulit nun.
After that, so yun, na-relate ko lang din po dun sa experience ng mga disipulo. May bagyo, matataas yung hangin, matataas yung alon, malakas yung hangin. Tapos may makikita ka na naglalakad sa tubig. Siyempre, yung takot mo nun, sorry po. Siyempre, yung takot mo, doble-doble na. So yun, dun nga lang, dun sa na-experience natin, wala pa yung wala pa yung ulan. Hangin lang yun, at saka yung lakas ng alon. Ayun pa po, share ko pa po. Di ba po mataas na yung alon? Meron pang ferry na sumabay. Siyempre, yung alon na matataas, dadagdagan pa yun ng ferry. Kasi di ba po yung ferry, makaka-apekto yun doon sa alon. Kaya yung alon na na-experience namin doon, sunod-sunod na nasa taas, nasa baba, nasa taas, nasa baba. Yung parang pagka-taas ng alon, anytime na mawala yung alon, malalagrag rin kayo. Ganun po yung takot na nararamdaman ko that time. Siguro mas doble pa yung mga nararamdaman ng mga disciples that time kasi naging triple sa kanila eh. May nakita pa silang naglalakad sa tubig, which is not common. So yun, sabi ni Peter, Lord, kung Jesus, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mong pumunta ako dyan. So sabi, sige, Peter, pumunta ka dito. So inalaw siya ni Jesus Christ maglakad. Pero yung pag-step up ni Peter, nakakita lang siya ng malaking alon. Yung faith niya nawala. So tayo po, sana po yung faith natin, every time na meron tayong may counter na nagtetest ng faith natin, sana stabilize yung faith natin. Na hindi yung makakita lang tayo ng another challenge. Yung faith natin mag-weigh down. Which is makakapekto doon sa situation natin. Na makakasor na sana tayo, pero yung mas nakita natin yung situation na to, yung faith natin, bumaba na naman. Kaya natakot na naman tayo. So, sana po tayo, wag maging si Pedro na biglang natakot dahil may nakitang alon. Sana po tayo maging malakas all the way. Hindi yung malakas dito, malakas ngayon, malakas hihina dito, malakas dito, tapos bababa na naman. Sana po wag po tayong ganun. Sana stabilize yung faith natin para kahit saan tayo dali ni Lord, kahit ano yung ma-experience natin, stable yung pagkakakilala natin kay Lord, na hindi ito mababago, na hindi tayo ma-shake. Di ba po, ayun po yung inaano sa atin, na yung faith natin is ma-place in a solid rock or ground. So with that po, sana po marami po tayong natutunan at marami po tayong naintindihan sa salita ng Panginoon. So next week po, si Pastora Ana po yung magtuturo po sa atin. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, iniingayahan ko po ang bawat isa sa isang panalangin. Hallelujah, Lord. Ama naming banal, kami po Panginoon, ang CRC1 Panginoon ay nagkakaisa, nagsasama-sama, nagpapasalamat Panginoon sa iyo dahil sa iyong paggabay sa aming pag-aaral Panginoon. Nawa Panginoon, yung mga natutunan namin ngayon o mga narinig namin ngayong hapon na ito ay makaambag or may maitulong po Panginoon kung paano namin haharapin yung buhay namin as Christian Panginoon. Kung paano po yung pagkakakilanlan mo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, mag-step up pa po kami, Panginoon. Mag-move up pa po kami, Panginoon. Nawa po, Panginoon, hindi po namin hayaan na kung paano po kami nakilala sa umpisa, ganun nyo ayun pa rin po yung pagkakakilanlan nyo on the day na haharap na po kami sa inyo. Nawa Panginoon, kalooban niyo po yung bawat isa ng ability to grow, to enhance yung sarili namin nang sa ganun, Panginoon. Pag humarap po kami sa iyo, Panginoon, may masusunod kami sa iyong harapan, Panginoon. Na yung buhay namin, Panginoon, ay hindi naging isang aksaya lamang. Na yung buhay namin, Panginoon, ay may naibigay sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa lahat ng iyong kabutihan, sa iyong biyaya at habag na ipinapakita sa aming sa oras-oras at sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Kaya po muli, Panginoon,
Hinihiling namin, Panginoon, yung paggabay mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy kang mangusap sa amin, patuloy kang magpakilala sa amin sa lahat ng oras, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, yung pagkakakilanlan namin sa iyo, Panginoon, ay lumago rin, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming kakapitan sa lahat ng oras, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, ikaw lamang po ang hindi nagbabago, Panginoon. Lahat man po ng pinanghahawakan namin, Panginoon, sa aming sarili o sa aming buhay, maaaring mawala pero ang iyong salita ay hindi magbabago kailanman, Panginoon. Kaya mo, Ama, salamat po sa katapatan mo, Panginoon. Kahit po, Ama, na nakikita nyo sa amin, sa sarili namin, sa amin, Panginoon, na hindi po kami tapat lagi sa iyong harapan. Pero, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon, ay nandiyan pa rin, Panginoon. Hindi po ito nagbabago, Panginoon. Hindi po ito kumukupas, Panginoon. Lagi po itong nakalaan sa amin araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat, salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. At sa pamamagitan, Panginoon, ng awiting ito, Panginoon, nawa maiparating namin sa iyo, Panginoon, ang aming papurit pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.